Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at pinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid, ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon at sa tulong ni Santo Tomas de Aquino na siyang naging haligi rin ng ating simbahan dahil sa kanyang karunungan, nawa ay atin pong maunawaan ang mensahe ng ating pong Panginoon sa araw na ito. Ang ebanghelyo natin ay hinango kay San Marcos, chapter 3, verses 31 to 35. At kung babalikan po ninyo ito bago yung verse 31, yung kahapon, kung nakapagsimba po kayo kahapon, yung verses 22 to 30, ang kaganapan po dito ay, kumbaga, pinuntahan siya o dumating yung ilang mga iskriba at sinabing inaalihan ni Beelzebul, ang prinsipe ng demonyo, si Jesus, kung kaya't nakakagawa siya ng mga ganong mga pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo. No? Kaya lang niya nagagawa yan ay dahil kay Beelzebul. Ibig sabihin, sinasabihan siya na kampon ng demonyo. So kung may mga ganitong eksena, sino ang unang didepensa sa inyo? Kapag may mga ganito ng kaganapan, sino ang re-rest back? Sino ang magre-react? Pamilya. Kaya nga ngayon, sa kasunod na kwento, sa kasunod na bahagi ng kasulatan, sabi po dito, dumating ang kanyang ina at mga kapatid, nasa labas, at ipinatatawag siya. So, pwedeng ganun, no? Pwede natin, bakit ba dumating ang ina ni Jesus? Bakit dumating ang mga kasamahan pa niya? Para ba ipagtanggol siya? So, hindi natin alam ko pipigilan na ba nila si Jesus? Pagbabawalan na ba na itigil mo na nga yan? Kasi kung ano-anong pinagsasasabi sa iyo. Kasi yung sitwasyon, nasa loob pa sila Jesus, nagtuturo pa siya, at ang kanyang ina at mga kapatid ay nasa labas at gusto na siyang kunin. Pwedeng dahil para ipagtanggol, para protektahan. Pero si Jesus, malinaw sa kanya na kung ano ang misyon niya at kung ano ang dapat niyang gawin. Ipagpatuloy. No? Kaya nga hindi siya dapat panghinaan ng loob. At lalong-lalo na
hindi pwedeng maging hadlang ang kanyang pamilya para magawa niya ang kanyang misyon. Kaya nawa, ang ganun din sa magandang mapagnilayan natin kung tayo ba bilang pamilya, kung meron tayo, bilang pamilya, tayo ba ay nakakatulong na mapalakas ang loob ng ating pong pwedeng anak o ng kapatid? Kasi ang kailangan, suporta na mapapalakas mo ang kalooban, mapapatibay mo ang kanilang, kumbaga yung damdamin, kaysa doon sa yung akala natin, gusto lang natin talagang protektahan. Gusto natin protektahan, gusto nating ilayo mula sa mga hindi magagandang sinasabi ng mga tao. Ganun ang akala nating makakabuti o makakatulong sa miyembro ng ating pamilya. Pero dito, pinapakita sa atin ni Jesus na ang kailangan lang talaga ay yung unang-una na ang maniniwala sa iyo ay ang iyong pamilya. Kasi sila naman talaga ang nakakakilala sa iyo. Importante kasi din yung meron kang backup, yung meron kang suporta talaga para matapos mo o may pagpatuloy mo. Kasi napakadali naman talagang i-pull out. Halika na nga dito, huwag ka na dyan. At ang po pwede pa sabihin pati kami nadadamay sa iyo. Kaya tuloy, hindi na-achieve ng isang tao yung full potential niya o kaya naman hindi niya nararating yung destinasyon na dapat niyang mapuntahan dahil lamang mayroong mga overprotective family na pag inisip mo, kapakanan ba talaga nung miyembro? Kapakanan ba talaga ng pamilya ang iniisip? O yung kapakanan din nila na baka nasisira din ang kanilang pangalan, nadadamay sila, kaya gustong patigilin si Jesus? Sa tingin niya ba? Kung sa atin mismong pamilya, nakakatulong ba tayo para, sige lang, tuloy ang laban, sige, tuloy. Kung sinasabihan ka ng mga kung ano-ano, na umaabot sa puntong kampon ka ng demonyo, nandito kami, iyong pamilya, kilala ka namin, alam namin kung sino ka at kung ano ang hangarin mo, kaya tuloy mo lang yan. Ganun nawa, sa atin din mismong pamilya, maging tulong nawa tayo, hindi maging hadlang, kundi makatulong nawa tayong magawa natin kung ano ang misyon at responsibilidad na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen.